Inaalalayan ko sana kaya lang pinapalo niya ako nung tungkod. Ayan. Sigaw na ako. Lola, saan ka? Ano? Galit si Lola, galit. Kunin mo na, Jeric. Patayan! Nadia Rick, sama mo na si Lola, oh. Hindi ako tatatro. Laban mo ngayon. Lola, saan ka? Himakwan. Hello mga langga, mga ka-OFW natin dyan, mga friendster natin kung saan kayo naroroon, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Ngayon magbibigay tayo ng video reaction nga dito nga sa latest video ni Lola Damiana, kung saan nga ay makikita natin na nagwawala itong si Lola Damiana at nagagalit. Dito kasi sa isang vlogger na si Fernan Patron, ay makikita natin na binibidyohan niya nga ito si Lola Damiana habang naglalakad nga papuntang palengke. Pero nandun pa lang sa bahay nila, pababa doon sa may kalsada, ay makikita natin na sumisigaw na nga itong si Lola Damiana at nang hahabol sa katunayan nga, hinabol niya itong vlogger na si Fernan. At dito makikita natin na nilapitan siya ng isang ali doon na tinanong kung saan siya pupunta. Sabi niya nga pupunta nga siya sa palengke at gusto sana nga samahan siya, pero ayaw pumayag. Dito na ang kasama ni Lola Damiana ito yung anak ni Ate Melody. Sabi daw ni Fernan ng vlogger na ito lang daw yung nilalapitan o kinakausap at pumapayag si Lola Damiana na samahan siya sa palengke, 'di ba? Kasi ayaw ni Lola Damiana na malapitan ng iba, kundi itong batang lalaki lang. Iwan ko kung ano yung nangyari sa kay Lola Damiana, bakit siya nagagalit sa ibang apo niya. Pero sa akin lang, hindi naman talaga ito tinatawag na stress yung matanda, kasi nga ugali na talaga to ni Lola Damiana noon pa at siguro dala na sa katandaan niya, kaya nagiging mainit yung ulo ni Lola Damiana. Kaya wag na natin na ibunton kay Kuya Val Santos Matubang o sa mga vloggers na pumupunta kay Lola Damiana yung sinasabi ni Kuya Raimundo na stress na yung matanda. Kasi kung totoong na stress yung matanda, dapat noon pa, diba? Kasi palagi naman ninyo binibidyohan yan si Lola Damiana. Kaya hindi rason na si Kuya Val Santos Matubang yung dahilan kung bakit naging stress si Lola Damiana. Ito talaga yung ugali na talaga ni Lola Damiana, dala na siguro sa katandaan niya. Ito guys, panoorin natin kung paano nga ba magwala itong si Lola Damiana. Nung tungkod. Ayan. Sigaw na ako. Lola, saan ka? Ano? Galit si Lola, galit. Kunin mo na, Jeric. Patayan! Nadia Rick, sama mo na si Lola, oh. Hindi ako tatatro. Laban mo ngayon. Lola, saan ka? Himakwan. Saan ka mapunta? Wala! Ah, Masaan ka? babayan. Ayan sa Ate Josephine. Sino kasama mo? Gahanap ang pagkain. Huwag ka mga... Tara na. Baka ikaw matama ng bala dyan. Wala dyan bala na. Tara. Sama tayo. Hop. Samahan kita sa bayan. Ha? Nagwawala si Lola. Ano ba ikaw pinag-iinitan? Alalala. Laban ka! Si Lola, oh, parang nangisina. Ayaw lang po niyang magpahawak. Tinutulungan ko po sa kanina sa tingnan niyo po yung lakad niya, oh. Kasama po niya si Jeric, yung anak ni Melody. Kasi kay Jeric lang po siya nakikinig. Ayan mga kalingap po. So yan po mga kalingap. Atin, sundan po natin siya hanggang sa makarating siya sa loob ng palengke. Papalapit po tayo sa palengke. Palengke. Sa bayan.
So si Jeric po ang kasama. Talaga nakita natin kung gaano nga magawala itong si Lola Damiana kasi nga doon pa, 'di ba? Doon pa lang siya sa may gilid ng kalsada galing sa bahay nila nagwawala na nga itong si Lola Damiana at nagagalit. At kung sino yung dumadaan na motor doon parang binabaril nga ng kanyang baston. At dito nga hinabol niya nga itong vlogger na si Fernan Patron habang siya binavlog. At dito yung makikita natin talaga na hindi talaga to sinasabi na stress si Lola Damiana. Ugali na talaga to ni Lola Damiana, pero bumalik lang talaga yung ugali niya noon kung ano yung siya nakilala ni Kuya Val Santos Matubang. Pero siguro kadala na rin sa katandaan kaya naging ganun si Lola Damiana. Dito nga guys nakakatakot talaga na habang naglalakad itong si Lola Damiana kasi hindi na diretso yung lakad niya, parang gumiwang-giwang na siya at merong pang type na muntik na sa matalisod doon sa paglalakad niya. Buti nga inahawakan siya ng anak ni Melody. Kaya nga kailangan talaga ni Lola Damiana na hindi lang isa yung mag-aalalay sa kanya, dapat matanda talaga kasi hindi siya kaya ng bata na yun. Kasi syempre nakikita naman natin na sobrang maliit yung nagbabantay sa kanya, tapos hindi pa siya mahahawakan ng maayos kasi nga habang naglalakad itong si Lola Damiana, sige rin yung niya, yung binibidyohan niya rin si Lola Damiana habang naglalakad, o 'di ba? Paano niya mahawakan ng maayos si Lola Damiana kung nagvi-video din itong batang ito, 'di ba? Kaya 'di ba, sabi nga ni Kuya Raimundo siya yung mag-aalaga kay Lola Damiana, pero bakit hindi siya aalaga o hindi niya inaalalayan si Lola Damiana papuntang palengke? Nasaan si Kuya Raimundo na sinasabi niya siya yung nag-aalaga, 'di ba? At bakit iniwan niya lang doon sa bata ni Ate Melody na hindi sigurado hindi niya kaya yon, 'di ba? Kasi maliit din yung bata. Tsaka alam naman natin na habang naglalakad itong si Lola Damiana may time talaga na gumigiwang-giwang siya, o 'di ba? At dito nga sa palengke nakikita natin si Lola Damiana na mamalimos na naman itong matanda kasi siguro boring na sa bahay niya, kaya hindi maiwasan talaga na pumunta ng palengke, o 'di ba? Ito yung sinasabi ni Kuya Raimundo na nang dahil daw kay Kuya Val Santos Matubang at saka yung mga vloggers na pumunta sa bahay ni Lola Damiana, at dahil binigyan siya ng pera ni Val Santos Matubang hindi na mapakali si Lola Damiana at doon na pumupunta sa palengke. Pero mali yung sinasabi ni Kuya Raimundo kasi nga kahit hindi pa dumating yan dyan si Kuya Val Santos Matubang sa bahay ni Lola Damiana, araw-araw na yan pumupunta ng palengke itong si Lola Damiana, 'di ba? Kasi yan na talaga yung gawain ni Lola Damiana na araw-araw pumunta ng palengke para mamalimos, 'di ba? Kahit na may pera si Lola Damiana o wala, kahit may pera o wala man itong si Lola Damiana, araw-araw na talaga yan pumupunta ng palengke kahit na mag-isa lang siya noon pa. Kahit noon pa iyan na talaga yung daily routine ni Lola Damiana. Kaya hindi nakakapagtataka at hindi natin dapat sisihin yung ibang tao na pumunta doon. Sa limbawa itong si Kuya Val Santos Matubang na pumunta lang doon tapos sabihin na na-stress itong si Lola Damiana. O 'di ba? Wag natin sisihin yung iba sa nangyari kay Lola Damiana kasi yan na talaga yung ugali ni Lola Damiana noon pa, nung hindi pa siya nakilala ni Kuya Val Santos Matubang. Kaya wag natin sisihin kung ano yung nangyayari ngayon kay Lola Damiana. O 'di ba? Kasi nga hindi maganda na isisi sa isang tao na wala namang ginawa kundi yung tumulong lamang sa taong nangangailangan, 'di ba? Meron talaga mga tao na pagkatapos mong tulungan hindi na sila lumingon sa mga pinanggalingan natin. Kaya dapat kung ano yung natanggap natin o yung mga taong tumulong sa atin, hindi porket marami na yung tumutulong sa inyo, marami ng blessings na dumating sa inyo, ibaliwala na lang yung taong tumulong sa inyo.
sa inyo noon. Dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob, Kuya Raimundo, 'di ba? At dapat 'wag tayo magpadala sa sulsol, 'di ba? Kasi nga sabi nga ni Kuya Berne, maraming daw sumusulsol dito kay Kuya Raimundo, kung bakit ito ay naging ganoon na lang yung ugali niya. 'Di ba? At dito nga meron din sinabi itong si Kuya Berne, ewan ko kung totoo na nung sinirado daw o nilagyan ng bakod o ng gate yung bahay ni Lola Damiana ay merong daw konsihal doon na gustong pumasok sa bahay ni Lola Damiana pero hindi nila pinapasok nitong si Kuya Raimundo. Kasi nga daw sabi sinusulsulan nga itong ni Rampage itong si Kuya Raimundo kung ano yung gagawin, 'di ba? At saka lalong-lalo na itong asawa niya na si Melody na kahit ano daw sasabihin ng asawa nito ginagaya o sinusunod nga ni Kuya Raimundo. Sa katunayan nga, ito ay sabi ni Kuya Berne na under daw itong si Kuya Raimundo ng kinakasama niyang si Melody. Kung ano daw yung pinag-utos, sinusunod siya yung tagalaba, tagalinis, tagaluto, lahat na lang daw yung gawain niya. Kasi makikita naman natin nung dumalaw nga itong si Kuya Bal Santos Matubang kay Lola Damiana, dumaan nga siya doon sa bahay ni Raimundo. At makikita natin na may kausap nga itong sa cellphone itong si Melody, pero parang wala lang siyang nakitang tao, walang galang o walang respeto nga ito sa kay Kuya Bal Santos Matubang. Kasi nga 'di ba may bisita sila, kahit magsabi man lang na kamusta ganon, hindi man lang naririnig, bagkus makikita pa yung mata niya parang lumalaki pa habang may kausap sa cellphone at tumitingin kay Kuya Bal Santos Matubang, 'di ba? Hindi magandang tingnan, lalong-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino na dapat 'di ba pag may bisita tayo magbigay galang din tayo kahit sino pa 'yan, 'di ba? Kasi kinaugalian na natin yung mga Pilipino na magalang sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga lalong-lalo na sa mga matatanda. Kaya doon kay Lola Damiana sana hindi na siya umalis o lumabas pa ng bahay niya kasi nga nakakatakot yung sitwasyon ngayon ni Lola Damiana kasi nga lalong-lalo na sa paglalakad ni Lola Damiana, hindi natin alam kung mahina na nga itong si Lola Damiana kasi nga may sakit pa itong si Lola Damiana, may ubo nga ito. At masama yung boses ni Lola Damiana, parang namamalat nga ito, kaya binigyan nga siya ng orange o nut prutas ni Kuya Bal Santos Matubang nung dumalaw ito sa bahay nila. Nung time na pumunta doon si Kuya Bal Santos at mga charity vloggers na habang nagpapagawa ng bahay ni Kuya Bernie nagkataon din o nagkaroon sila ng time na makita at makilala ng personal itong si Lola Damiana. Doon parang namamalat at may sakit nga itong si Lola Damiana, may ubo yata at sipon ito, kaya dapat dubling ingat na lang dito kay Lola Damiana. At para hindi na ring uminit yung ulo ni Lola Damiana, sana kung ano yung gusto niya ibigay na lang natin, dapat alalayan na lang natin itong si Lola Damiana para walang problema at para hindi uminit yung ulo ni Lola Damiana. Ibigay na lang natin, kung kaya lang naman ibigay, ibigay na lang kung ano yung gusto ni Lola Damiana, 'di ba? At sundin na lang kung ano yung gusto niya para makaiwas tayo sa init ng ulo ni Lola Damiana kasi nga nagwawala itong si Lola Damiana at nanghahabol pa. Bumalik na nga ito sa dati yung ugali niya. Kaya ang masasabi ko lang ay wag nating isisi sa ibang tao kung ano man yung nangyayari ngayon kay Lola Damiana kasi nga yan na talaga yung ugali ni Lola Damiana noon pa. Kaya 'di ba? Kaya intindihin na lang natin kasi nga lalong-lalo na matanda na siya, hindi na niya minsan
alam kung ano yung sinasabi at ginagawa niya, 'di ba? Minsan nga nung dumalaw nga si Kuya Bal Santos Matubang, inakalimutan niya na nga ito si Kuya Bal Santos Matubang. Pero nung pangalawang balik nga nila dito nakaka-touch nga kasi sabi nga ni Lola Damiana akala ko hindi na kayo babalik, o 'di ba? Doon ay kahit papano naalala niya pa rin si Kuya Bal Santos Matubang. Syempre nakatatak na sa puso at isipan niya si Bernard, kung saan ito ay nag-iisang bernador sa buhay ni Lola Damiana na hindi sumuko noon para siya ay maahon sa kahirapan at mabigyan ng magandang buhay. Kaya doon sa mga charity vloggers, mga sponsors na walang sawang tumutulong sa mga taong nangangailangan, more power and God bless us all. Kay Kuya Bal Santos Matubang, tuloy-tuloy lang kung anong ginagawa nyo, at si God na yung bahalang bumalik sa inyo. At doon sa mga bashers nila, wag nyo nang pakialaman sila kasi nga may sari-sarili tayong buhay. Yun lang guys, God bless us all.